Mga kapasyon, magandang araw. Huwag galoing manood, pag-subscribe sa aking YouTube channel. At linggo-linggo po'y mabibigay ako ng dagdag kaalaman para sa ating, especially sa ating mga backyard racers na gusto matuto, gusto maragdagan yung kaalaman sa pagmamanok. Maraming salamat. Kita-kits tayo, mga kapasyon. Magandang araw mga kapasyon, Happy New Year para sa mga taga Cebu o Central Visayas, Pete Senior. Sinulog na po mga kapasyon. At ngayon, this time, ang mga cocks, medyo umpisa na sa derby ng cocks. Kaya usually sa mga laban ngayon, for World Slasher, for Sinulog Derby, Candelaria Derbies, including Chinese New Year Derbies, preparation nila sa kanilang mga cocks. Sa mga stags naman, may mga pahabol na labanan ng National Banded at saka yung late born. So ngayon, aside sa mga laban, umpisa na rin sa mga breeding at marami na rin sisiw ang ating mga breeders ngayong panahon na to. So ngayon, pagdating sa laban, dahil karamihan sa ating ngayon lumalaban talaga ng cocks, may mga promoter, local promoters na nagpapalaban pa rin ng mga stags at saka kasama na cock combo tulad ng Sinulog Derby ng Grand Tejero Arena na 7 cock stag combo na schedule nila January 9 to January 17 yung championship. And after nyan, marami pa mga derbies incoming. Alam naman natin, pag January, prime ng mga manok. Ang cocks na pwedeng gamitin, ano na talaga, fully molted na. Then, ang mga stags naman, kalimitan, di magagamit yung mga local banded kasi pagdating ng mga 12 months, nag-umpisa na silang nag-change yung feather, naghulog yung feather, nagmumolt. Kaya karamihan sa magagamit nila ngayon for stags and for stags is usually yung mga national at saka late born. No? So sa mga national, usually common yan, yung mga medyo late, yung mga pisa like February at saka March, yun magagamit pa, medyo maganda pa yung mga balahibo. Pero yung mga January born na national banded, medyo mahirap na. Umpisa na sila maglaglagan yung mga balahibo, magmumol. So ngayon, maraming nagtatanong sa atin mga kapasyon dahil sabihin natin 2 weeks before the fight, anong mga pwedeng gagawin sa ating mga backyard breeders o kaya yung mga small times na gustong lumaban for 3 stag, 3 cocks o ganyan. So usually ginagawa namin pag cock, tuloy pa rin yung training sa kanila. Nandun pa yung scratch, yung flying pin. Saka nandun pa rin yung tinatawag natin yung flashing ng Betacin Gold. Lalo na mga 2 weeks before the fight. Saka yung pagpurga 10 days before the fight. Para ito yung mga time mga kapasyon na talagang gamit na gamit yung mga flashing saka paglilinis sa kanila. Dapat malinis, buo, loob sa labas. Kagandahan ngayon, dahil 2 weeks siya, 2 beses ka ba makapaligo sa kanila ng bagong shampoo ng Thunderbird, yung Derby Ready. No? Pag mga ganitong sitwasyon, ginagawa namin, dapat yung mga ilalabang stags or even yung cocks, dapat in 2 weeks, nasa lilim na lugar, hindi sila maiinitan, at of course, mas maganda, hindi sila maulanan. No, kasi nasa prime sila na talagang todo na sila sa pagpipik, tapos biglang umulan. Nako, delikado. Ang iba dyan, nagkasipon, nagka-problema sa ipot, tinamaan ng fall cholera, problema na. Kaya napakaganda, napakainam, na dapat sa 2 weeks before the fight, malinis sila. Una, yung flashing, yung 14 days, flashing ng antibiotic natin na Betacin Gold. Pagka 10 days, yung ating pagpurga ng Strong Guard. Then, weekly, yung paligo ng ating Derby Ready.
Yan po isa sa mga tips natin for 2 weeks for the fight. Kung natatanong pa kayo, Dok, hindi pa ba i-spar? Mayroon pang chance pag-spar na 2 beses. Basta last sparring natin is 1 week before the fight para hindi sila mapagod, hindi sila madiskasya. Pag mga sparring, medyo light na lang na sparring, hindi tulad nung umpisa ng conditioning na talagang bugbugan talaga. Sa amin, ginagawa namin 3 to 4 buckles, okay na. So yan po mga kapasyon, isa na namang tips ng ating IFM, Ilog Farm Management. Sa susunod na linggo, marami na naman tayong pag-uusapan. Maraming salamat at Pit Senior.